Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Kapatid, it's 8 minutes makalipas ang alas 12 ng tanghali at welcome na nga po programa nating H2H Heart to Heart. Kung saan-saan na talaga umaalingaw-ngaw, kung saan-saan na po talaga pinakikinggan at tinututukan. Ayan. At hindi po dahil sa akin yan. Dahil po yan sa inyong mga ibinabahagi sa amin na mga kwento, na mga pagtatapat, na mga confessions, mga storyang talaga namang galing sa inyong mga puso at karanasan. Dito po yan, tuwing alas 12 ng tanghali sa 92.3 Radyo 5 True FM. Of course, bago po tayo magsimula, maraming salamat po sa marami ring tumututok sa ating catch-up episodes every Sunday. Tama! Pati ako napapatutok. Doon sa catch-up episodes natin. Kahapon may pina-repair lang ako. Repair? May pina-repair lang kami ni Mrs. Popoy kasama yung mga chikiting patrol ko sa isang mall. Tapos sabi ko, sandali nga, panunuorin ko muna yung mga kwento namin. Pati ako iba rin kapag pinapanood mo, iba yung feels, di ba? Ganun yun. Sabi ko, iba rin yung feels kapag binabalikan mo yung mga natututunan natin, yung mga comments ninyo, yung mga kwento ng ating mga kapatid na nagbabahagi para sa H2H Confessions. Yung mga kwentong binasa ko sa Dear Kuya Poy. Yun. Not necessarily natutuwa ako sa sarili ko, no? Hindi naman ako narcissist. Na gustong tinititigan yung sarili. Hindi yun. Natutuwa ako dun sa, sabi ko, tatapang din talaga at may lakas ng loob. Pero, sabi nga nila, kailangan ko ng tulong, Kuya Poy. Kailangan ko ng payo, payong kapatid. Ayan, mula sa akin at mula rin sa iba pa nating mga listeners and viewers. Kaya naman po, sa ngayon pa lamang ay iniimbitahan na po namin kayo na i-follow na nga ang ating mga social media accounts. Please, opo. Dahil ang Radyo 5 True FM ay nasa X na. Opo, yung formerly Twitter, kung tawagin. Kung meron kayong X account, hanapin nyo po at Radyo 5 True FM. Ayan sa Threads. Ganun din sa Instagram. Sa FB kayo at ito sa TikTok. Ayan, kumakaway rin ako sa ating TikTok ngayon dahil naka-live din tayo sa TikTok. Pwede rin mag-share dyan sa TikTok at pwede rin po kayong mag-send ng mga kung ano-ano. Syempre yung ating live streaming dito sa FB kailangan i-share nyo na rin po. Maraming salamat sa lahat ng mga nakapag-share na. Maraming salamat po sa mga nakalimot pero pumindot na ng share. Ay, oo nga pala. Yan. Ay, oo nga pala, binilin sa akin ni nanay. I-share ko raw at hindi niya ganyan. Ay, sabi nga pala ni ate, nasa opisina. I-share ko raw para daw masilip niya. Personalized yung pag-share. Ayan. Parang it should serve as a reminder din, para sa inyo mga kakilala. Alas 12 na, break time mo na. Mag-Dear Kuya Poy ka na muna. O kaya naman, mag-heart to heart ka na muna. H2H Confessions, ganyan. Namanong magtatapat ngayong July 1, namanong araw din ng ating episodes for the month of July sa ating H2H Confessions. Pakinggan natin, pa-sweet kaya ito? Or Lunes na Lunes, medyo mababad trip tayo. Kaya naman mga kapatid, pwestuhan na nga po tayo, kumalma na dyan at pakinggan na aminin sa atin ng ating kapatid na mula sa Antipolo, Rizal. H2H Confessions. Sabik ng kumalas itong si Frank sa kanyang girlfriend na si Mylene. Pero itong si Frank hindi maiwasang makonsensya dahil sa pagiging maalalahanin at sa pagiging mabait ng kanyang kasintahan. Ang pakiramdam daw tuloy nitong makakausap nating si Frank
Sakaling hiwalayan nito si Maylene ay magmumukha itong kawawa dahil sa ura-urada niya namang desisyon. Aminado po kasi itong ating mga kausap na natatabangan na raw siya sa relasyon na meron naman sila ni Maylene. 27 years old si Frank ng Antipolo Rizal. Kausapin na nga po natin, ba't naman makikipaghiwalay? Mabait naman pala, maalalahanin. Ibig sabihin, maasikaso rin itong si girlfriend. Anong problema, Frank? Kaya Frank, kausapin na natin. Magandang tanghali sa'yo. Magandang tanghali po, kuya. Nisipon ka ma? Medyo po. Medyo. Ayan. Pero pagka binuka yung bibig, para mas maganda, ibuka yung bibig para mas maintindihan natin yung pag-uusap natin. Frank, sandali, diretsuin na kita. Sabi mo mabait, maalalahanin naman itong si Maylene. Bakit mo iiwan? Nang ganun-ganun na lang. Ano ba yung matabang sa relasyon ninyo? 2 years na po kami. Ilan? 2 years na po. 2 years. Yes po. Nangyayari po kasi parang everyday same routine lang din. Ganon. Tapos, ayun, given up sa kanya lahat. Para siyang perfect girlfriend na rin talaga siya. Pero hindi ko mawari, parang may something twist na may kulang parang merong hinahanap na. Okay. Ganito, sabi mo Frank, halos araw-araw, ganun at ganun na nangyayari. Pwede mo ba kaming kwentuhan ng isang mabilisan lang, ano ba yung mga pangyayari sa inyo araw-araw? Sige nga, simulan natin sa umaga. Pagdilat ng mga mata, anong ginagawa mo? Magme-message ka sa kanya, mag-text ka, good morning, breakfast ka na, ganun-ganun. Bali, sa umaga po is message muna, then tatawagan mo siya. Good morning, magana, same routine. Then, sa tanghali naman, magana siya, lunch. Ganun, mapating ko siyang happy lunch, ganun. Kaya sa uwian, susunduin ko siya para makauwi natin sa bahay nila. Okay, susunduin mo na siya ng lunch time. Okay. Yeah, ng gabi po. Gabi Then pa. after po noon is, uwi na rin po ako sa bahay namin. May trabaho ka rin? Yes po. Kumbaga, umikot yung buhay namin for work. Ganun po yung nangyayari ho. Okay. Sa trabaho, kumbaga yung good morning ninyo, parang plain ano na lang, kumbaga parang naging obligasyon mo na lamang na ihatid sundo siya. Nagde-date pa ba kayo in between hours? So far po, sa nangyayari ngayon is hindi nakapag-date. Bakit? Dahil madalas po kasi siya nasa kahit weekend is pinapatawag siya ng boss niya for work. Oo nga, inuubo ka nga. Ako naman, sorry po. Ako naman din po minsan, after work, pag weekends naman kasi wala akong trabaho din. Minsan, yung kaibigan ko, meron kaming mga sideline. So, kasama ako sa ganun. So, yun din. Okay. Ang sa akin na lang po, maintindihan naman siya, nintindihan ko rin siya kasi trabaho nga naman. Pero, ang sa akin lang is, hindi ba pwedeng kahit konting oras or something. Kasi ang nangyayari po ngayon is parang naano ko fall out love sa kanya. Dahil, ayun nga, panay trabaho na lang kami. Baka wala na kami time sa sarili namin. Okay. Then, kung magkakasama man kami, ayun. Ano mga pinag-uusapan nyo kapag magkasama kayo? I mean, syempre sa biyahe, sabi mo, sinusundo mo siya, hinahatid mo rin ba siya? Papasok? Yes po, kinakamusta ko naman siya. Gaano kalalim yung mga pag-uusap ninyo? Tungkol pa rin sa trabaho ang mga conversation, tama? Minsan po ganun. Pero madalas sasabihin niya, pagod na ako, tired ako ngayon. So, trabaho tayo, ganun. So, ako naman, sige ako, para mapapahinga ka na rin. Ang sa akin lang po kasi, parang sa ganung way niya, doon ako parang napapalayo. Okay. Pinagbibigyan mo pero laging ganun na lang, laging pupunta sa'yo, almost drained na yung energy niya at ayaw niya na rin na makipag-usap pa, makipagkwentuhan. So meaning, wala na kayong mga pinaplano sa hinaharap na para sa inyo lang. Ha? Wala na. Ano po nangyayari, Kuya Boy? Oo. Tapos pag weekend naman po, last time nagmansari kami kaso wala rin siya dahil may trabaho siya. Sabi ko, di pa pwede mag-leave. Hindi daw pwede kasi, ano po kasi siya, sales manager. Oo, so, sales manager. Kailangan talaga.
Pero 'di ba, pwede naman talaga kung gugustuhin. Hindi naman sa sinasabi ko kay Mylene, pero at least merong preparation. Katulad niyan, nagbabanggit ka pala sa kanya. Pero itong concern mo na baka naman pwede tayong magkaroon ng time together. Harap-harapan ba sinabi mo sa kanya, Frank? Yes po. Harap-harapan naman din. Anong nangyari? Gusto rin naman daw niya. Pero sa ngayon kasi is komplikado yung schedule namin pareho din. Sandali, gaano na ba katagal nangyayari to, Frank? Baka naman mga ilang buwan, ilang linggo pa lang to, ilang buwan pa lang? So far po, buwan na po siya. Simula yun na-promote siya as a manager. Simula? Na-promote siya. Kailan yun? Yung January po. January. So halos nakalahating taon na rin. O hindi mo na rin masasabi na nasa adjustment period siya. 'Di ba? Siguro the first 2 or 3 months, 'di ba? Yung first quarter ng taon, ibalato mo na sa kanya 'yon. Nag-a-adjust pa 'yan eh, may mga inaaral pa lang eh. 'Di ba? Sa pagiging manager, hindi pa rin ba niya ma-manage? How ironic ano? Sales manager pero hindi ma-manage yung time niya sa trabaho at sa kanyang karelasyon din. Kasi nangyari Kuya Poy, ganito po. Kahit pahinga na niya is yung hindi niya matanggayan yung boss niya na ganito, kailangan siya, business trip, may client. Kaya minsan po pag gano'n, mga bigla ang lakad niya, hinatid talaga siya. Pero nakikita mo naman ba sa mukha niya na gusto ka pa rin niyang kasama? Hindi naman niya pinararamdam na abala ka sa trabaho niya, sa growth niya, sa career niya? Hindi naman umaabot sa gano'n. Honestly, Kuya Poy, minsan naramdaman ko na parang baliwala lang ako, parang service na lang niya ako. Service? Pero minsan naman bumabawi siya sa akin. Paano? Yung simpleng yakap, sige halik, ganun po. Kumbaga, I love you like that. Okay. Pero, ako naman po kasi naiintindihan ko, pero hindi siya ganong enough. Dahil, ayun nga, apektado na yung oras namin sa isa't isa. Sige, ganito, no? Frank, alam ko na sabi mo dito, gusto mo nang hiwalayan. Ikaw ba sinasabi mo yan dahil, kumbaga, napipikon ka lang? Or sinasabi mo yan dahil parang feeling mo wala na talagang mangyayari dyan sa relationship ninyo? O umaasa ka pa rin naman? Kuya Poy, totally 50-50 siya sa akin. Sorry, ano? Ano siya, 50-50 po. 50-50? Yes. Kasi ano? Kahit ayoko isipin na nawawalan siya ng time sa akin. Or mas parayo na yung trabaho niya. Hindi ko lang maiwasang isipin talaga din dahil sa akin ito. Okay. Sige, kung bibigyan kita ng pagkakataon na mai-air ang mga sentimiento mo, okay, kailangan mo kasing ilabas yan. Kailangan mong ilabas yan. Kailangan mong makausap si Mylene. Sabi mo kanina, nakakausap mo naman siya about it. But I don't think nasasabi mo ang lahat. Dahil nga sa meron ka mga iniiwasan na baka masabi mo na ikagalit niya. Baka sabihin hindi naiintindihan yung trabaho niya na yung promotion niya. Ganyan. Baka hindi mo na ba ako sinusuportan? Tama? Kaya ka umiiwas din, ano? Pero hindi. This is the moment of truth. Kaya mas maganda kung ikaw mismo, it's as if kausap mo si Mylene dito sa kabilang linya, ano ba yung mga bagay na gusto mong sabihin sa kanya if only to save the relationship? Given na naiintindihan mo kung ano yung gusto niyang maging career growth niya, kung ano yung tinatrabaho niya, di ba yung mga bagay na gusto mong sabihin sa kanya, bibigyan kita ng pagkakataon. Okay sa'yo? Okay po. Okay, sige. Frank, ito na ang pagkakataon mo. Baka naman mas save pa. At ituring mo to bilang practice para kapag magkaharap na kayo nitong si Mylene, mas may lakas ka na ng loob at magkaintindihan kayo. Go ahead, Frank. Abi, gusto ko ibalik yung dating tayo, yung pareho tayong mababang posisyon pero masaya tayo. Ayoko sanang mawala or kung ano meron tayo ngayon. Pero sa nakikita ko kasi parang mas pinaprior natin yung trabaho natin kapag sa dalawa. Hindi sana pinanghinaan ng loob, pero ang nangyayari kasi parang mas focus lang sa work mo. Ako nagiging
maliwala na para sa'yo. Parang naging hatid sundo na lang kita. Ganun. Then, kahit weekend, kahit mansa rin natin. Minsan wala ka. Naintindihan ko naman yun. Pero gusto ko lang sana na dinawin din na parte ka ng buhay ko. Parte ako ng buhay ko. Na sana hindi tayo umabot sa punto na parang wala na lang. Sa iyo kang mabot tayo dun. Ayun po, Kuya Poy. Maraming salamat, Frank, doon sa statement mong yan. At syempre, hindi naman sa kinakampihan ko, itong si Frank, tinutulungan po natin siya, mga kapatid, na masabi yung mga totoong pinagdaraanan na ng relasyon nila nitong si Mylene. Bagamat, sabi ko nga kanina, nauunawaan natin na sa mga career natin, minsan kakainin yung oras, pero we have to see to it sa mga katulad ni Mylene na busy sa kanilang mga trabaho. Hindi ko alam kung ano ang mga responsibilidad na meron kayo dyan. Ayan, pero wag naman din sana darating doon sa punto, mga kapatid, na pababayaan na natin o magiging kampante tayo masyado doon sa mga mahal natin sa buhay. 'Di ba? Itong dalawa ay magjowa pa lamang, girlfriend. Yung iba naman meron ng pamilya. Napapabayaan na yung anak, yung responsibilidad sa anak, sa asawa, sa mga magulang, dahil sa pag-aalaga sa kanilang sa kanilang mga career, 'di ba? Thinking na para naman 'yun sa kinabukasan. Pero papaano mo naman lalasapin ang sarap ng kinabukasan kung ang mga taong nasa paligid na to na gusto mong kasama sa kinabukasan na 'yun ay mawawala ng dahil sa kapabayaan mo? Meron hong kasi, merong certain point na kailangang we have to slow down. Okay? Sino pa ba yung mga kasabay ko? Dahil akala natin all the while naiintindihan tayo. Yes, naiintindihan tayo at sinusuportahan ng mga taong nasa paligid natin. Pero isang bagay ang nananatiling totoo. Hindi po natin maibabalik yung panahon na ipinagpalit natin para sa trabaho doon sa panahon na hindi natin naibigay. Para doon para makasama man lang, makausap man lang yung ating mga karelasyon o yung mahalagang tao sa paligid natin. Kaya sa lahat din ng mga katulad ni Mylene, I have nothing against doon sa pagiging sa pagtingin ninyo sa future, sa pag-focus ninyo sa inyong trabaho. Ayan, pero wag din naman kalimutan na wag namang ubusin ang lahat ng energy, wag namang ubusin ang lahat ng inyo pong talino, lakas, creativity, at wala nang matira para doon sa mga tao na mas nagmamatter, na makakasama natin hanggang sa huli. Dahil ang trabaho mo, kapag merong mga trabaho, di ba Frank? Kapag ka pumalpak ka, 1, 2 beses, tanggal ka, bukas lang. O baka hindi ka pa naaalis, may kapalit ka na. Di ba? Pero ang mga tao, nakarelasyon natin, mahalaga sa atin, mahal natin, kahit pumalpak ka, pwede kang humingi ng tawad. Pero meron ding darating sa punto, katulad ni Frank, napapaisip na tuloy, sinusuportahan niya naman daw si Mylene sa mga gusto niyang mangyari sa kanyang buhay. Nga lang, dahil sa hindi na rin siya napapansin, parang hindi na siya kailangan nito, wala ng effort na natitira naman na ginagawa ang kanyang jowa. Tama ba, Frank? Opo. No, hindi naman sa nagpapababy tayo, lahat naman masarap naman yata yung nilalambing-lambing din. Diba? Hindi naman pwede yung ako na lang palagi, ganyan. Tsaka masyado na mahaba yung panahon. Masyado na mahaba yung panahon, Mylene, at sa mga katulad ni Mylene na si Frank ang umuunawa sa'yo. Kayo man ay mag-effort din para sa mga relationship ninyo. Okay? Ayan, kaya Frank, meron ka pa bang ibang mga gustong sabihin? Kuya Poy, maraming salamat po. Sa ngayon medyo gumaan pakiramdam ko dahil nailabas ko na siya. So, yun lang po. Maraming salamat po. Yan. At sana kausapin mo rin ng mas masinsinan itong si Mylene. And hopefully, meron din siyang energy to absorb yung mga impormasyon na kailangan mong sabihin sa kanya. Sabi mo, seryoso ito. Aminin mo sa kanya, sabi mo sa akin kanina, 50-50, parang gusto ko nang umalis sa relasyon dahil mas importante na sa kanya yung trabaho. Pabebe ka ba? I don't think so, Frank, na nagpapabebe ka, nagpapa-cute, ganyan. Pero parehas kayo na dapat mag-effort na alagaan ang inyong relationship. And I hope maintindihan at mabigyan ng panahon yan ni Mylene.
Okay. Love question of the day. Ano nga ba ang mga signs na malapit ka ng hiwalayan ng jowa mo? Naku, dami-dami pong mga signs na ganyan ha. Basahin natin. Sabi ni Sergio Gonzalez, ilan sa mga dahilan na malapit ka ng hiwalayan ni jowa ay yung lagi ka lang hinahanapan ng mali, pinagbubuntunan ng inis o ng galit na wala naman siyang mabigay na dahilan. Nagkukulang na lagi ang oras na pagkasinita mo, babalik ta rin ka pa. Ang ending, sa'yo ang sisi. Umiiwas sa seryoso mga usapan na puso sa puso, ilan lang yan siguro. Oo, para sa mga signs, ano. Thank you, Sergio Gonzalez. Sabi naman ni Helen Morcilia, yung palagi na nakakalimot na meron kayong usapan, yung lagi nang may alibay, yung palaging galit at hinahanapan ka ng mali, aba nagkakaparehas halos, ano. Ay higit sa lahat, wala nang pakialam sa'yo at wala na siyang interes na pag-usapan pa yung mga plano ninyo. And I agree. Opo, ganyan nga yung iba. Dinadaan, nagagalit, wala na nga kayong pinlano. Tapos, ikaw pa ang pagbubuntunan ng kanyang galit kahit pagkaliit-liit na bagay. O pagkaliit-liit na bagay na siya pa ang gumawa, sa'yo pa ibibintang. Ang matindi, nung nagawa niya sa sarili niya, wala ka pa dun. Sa'yo nagalit. Ikaw kasi, ikaw na lang palagi. Ayan. Sabi ni Flor de Liza Casquero, malapit ka ng hiwalayan ng jowa mo kapag ka lagi na lang kayong nag-aaway. Simpleng bagay na mga pinagtatalunan, tapos parang ayaw ka na niyang kasama, hindi na siya sweet sa'yo, ramdam mo na, nag-cold na ang pakikitungo niya, kahit hindi na siya nagsasabi, pinararamdam niya na lang, tapos ikaw na lang ang nakakapansin nun kasi marami na mga pagbabago. In short, wala na pong effort at hindi na rin sweet. O eto, sabi naman ni Marvs Cartagena, number 1, hindi na nagpaparamdam sa chat at kung mag-reply man sa'yo ay may iksi lang. Legit po yan. Opo. Oo, may ganyan. Tapos number 2, wala nang time sa inyong relasyon at hindi na masaya. Kaya pagka yan ang naramdaman ko sa kanya, alam ko na ang ibig sabihin. Palayain na lang ang sarili kaysa ipilit pa ang relasyon na ikaw na lang naman pala ang lumalaban. Si Jan Tugap, yung parang nanlalabing na siya at feel mo na iba na ang pakikitungo niya. O ganoon yun, paalis na yan, magpapaalam na yan. Oh. Bye-bye. Tsaka hindi na, si Maring Marceline Reyes, sabi niya, yung hindi na madalas na nagte-text or call, katulad ng dati, halatang halata mga kapatid. Agree? Agree. Ayan si Maxine Tolentino, sabi niya, cold na siya sa'yo, hindi na siya sweet. Unlike dati, yung tipong wala siyang kaamor-amor na sa'yo, hinahayaan ka na lang sa mga gusto mo, at yung tipong wala na siya talagang pakialam sa'yo. Samantalang dati, no, kapag na wala ka lang sa paningin niya, nasan ka ngayon, babe? O, pupunta ka ba? Samahan na kita. Ganyan, ngayon, sama mo naman ako, bibili lang ako dyan sa tindahan pagtawid. Kaya mo na yan. Oo, kaya mo naman na yan, bili ka na lang. Oh, tapos pagtawid mo, kahit wag ka mag-ingat. Oh, kahit wag ka na mag-ingat. Samantalang dati susubo lang ng susubo lang ng pagkain. Oh, tapos isda, yung pagkain may tinik. Oh, babe, tignan mo maigi yung mga tinik, baka matinik ka Ganun yung concern. Oh, ngayon, yung buto ng manok. Lechon manok ba? Nag-level up, O, sasabihin, sige, nakakain yung niyan, yung buto niyan, nguyain mo rin. Oo. Yan, mabilaukan ka dyan. Ayan. Ito naman si Brian Balbido. Ewan ko sa'yo. Bahala ka dyan. Basta wala na raw gano'n. Hindi na sweet, di ba? Yan. Sino to? Si Andeng Bongo, sabi niya, kung gusto maraming paraan, pero pagka ayaw na, marami ng dahilan. Ayan, si Toms Tumbaga, sabi niya, pagka hindi ka na niya madalas nakausapin at halikan, pagka magkasama kayo. Oo nga, yung tipong parang bahong-baho sa'yo. O yung tipong naaasiwa. Di ba may gano'n yung parang, dikit ka ng dikit. Samantalang dati, pag naglayo yung balat ninyo, pagka nagde-date kayo, talagang makayapos. Pagka init-init, may El Nino noon. Di ba? May El Nino phenomenon.
pero parang hindi tumatagos, hindi kayo tinatabla ng init. Magkayakap, ganyan. Pero ngayon, malamig na ang panahon, maliit ang payong, umuulan pa, ni hindi man lang mapasilong yung jowa. Dati nga pinagdadala mo pa siya ng ng shoulder bag niyang kulay pink kapag sinusundo mo sa school. Ngayon, yung pinang-grocery na dala-dalawang eco bag na pagkalaki-laki. Kaya niya na yan. Kaya niya, praktisado yan. Nagwe-weights yan. Wala na. Ewan ko. Ayan, pero kung ano pa man ang paraan, mararamdaman nga po natin yan. Sa kung ano nga ba mga signs na malapit ka ng hiwalayan ng jowa mo. Well, unang-una talaga yung communication. Kapag wala ng lalim or wala ng communication at all, malapit-lapit na sa katotohanan yan. Nakakalipas ng ilang oras, ng ilang araw, lalo na kapag medyo masama pakiramdam mo, yung dati-rati na pangungumusta sa'yo ay wala na rin, malapit-lapit na po yan. Unless medyo busy lang talaga si jowa, ang pinakamagandang gawin ay ang mag-usap pa rin. Para alam na kung kailangan ko na bang umalis o kailangan mo bang umalis na sa relationship na yan, sige na, wag na tayong magdaan pa doon sa pakiramdaman. Maayos tayo nag-usap nang buuin natin ang relasyon na ito. Maayos din sana tayo mag-usap kung sakaling kailangan na nating tiklupin at ligpitin ang mga bagay na hindi na kailangan pang magpatuloy. 14 minutes bago mag-alauna ng hapon, mga kapatid, 12:46 sa ating mabilis na pagbabalik. Aba, malalaman na nga po natin, marinig ang lalamanin ng ating Dear Kuya Poy. Ayan, pero bago po ang lahat, isang paalaala ulit na sundan na nga po ang Radyo 5 sa ating iba't iba mga social media accounts. Doon sa ating threads, sa IG, sa FB at sa TikTok, hanapin lamang ang at Radyo 5 True FM. One word po yan, tuloy-tuloy, walang space. At Radyo 5 True FM. Kasama pa dyan yung X na dating Twitter, Threads, IG, FB at sa TikTok. Dear Kuya Poy, Dear Kuya Poy, hindi ko alam kung dapat ko bang pagsisihan ang desisyon kong ito. Ang totoo niyan, wala naman talaga akong ibang problema sa asawa ko. Ako po si Ella, 25 years old ng Quezon Province. Pero bago ko simulan ang kwento ko ay hayaan niyo munang batiin kayo ng isang magandang araw, lalo na nga sa lahat ng mga naaabot ng aking storya sa radio at sa Facebook Live ng 92.3 True FM. Kuya Poy, maayos naman ang relasyon ko sa aking asawa. Sa katunayan, 3 taon na kaming kasal ni Ricky. At ni minsan ay wala akong naging issue sa kanya, sa pambababae at iba pa mga kamalian niya sa aming pagsasama. Wala rin naman akong problema pagdating sa usapin ng pera. Siguro nagtataka kayo kung bakit ako napasulat sa inyong programang Heart to Heart. Ang totoo po kasi niyan, Kuya Poy, madalas na mag-isa ako dito sa aming tahanan, habang ang mister ko naman ay abala sa paghahanap buhay at gabi na rin siya kung makauwi sa amin. 8 buwan na akong nagdadalang tao, Kuya Poy, para sa aming panganay ni Ricky. Kung minsan hindi mawala sa isipan ko ang ideyang paano na lang kung hindi ako pumasok sa maagang pag-aasawa at pagpapakasal. Siguro, iba ang kalagayan ko ngayon. At para lang din may background kayo sa aking kwento, sa edad kasing 22 anyos, 22 years old, ay ikinasal ako sa aking mister. Pero wala namang halong pagsisisi. Iniisip ko lang, Kuya Poy, kung tama ba ang naging desisyon kong yun. Siguro kung wala ako ngayong pamilya, malamang ay nag-e-enjoy ako sa aking pagkadalaga. At the same time, nagagawa ko ang mga bagay na gusto kong gawin gaya ng pagta-travel abroad, pagtulong sa mga magulang ko at makapagpundar ng iba't ibang mga bagay na gusto ko para sa sarili ko. Siyempre, mas lalo ko ring makikilala ang sarili ko.
sa tingin ko, kapag ka nagawa ko ang mga yon. Ang kaso nga lang, hindi yun ang pinili ko. Hindi ko lubusang maisip ang desisyong binabalikan ko ngayon. Please don't get me wrong mga kapatid, mabuting tao ang asawa kong si Ricky. Pero siguro ang sulat na ito ay somehow letter of regret sa batang ako na hindi ko pinagdesisyonan ng maigi ang pinagdaraanan ko ngayon. Ngayon ko lang kasi naisip ang lahat-lahat. Aminado po akong naging pabigla-bigla ako, Kuya Poy. Kaya napasok ako sa maagang pag-aasawa. Wala na rin naman akong malapitang mga magulang para humingi ng payo sa pinagdaraanan kong problema ngayon. Kaya kahit papaano ay umaasa po ako na makakakuha ako mula sa iyo, Kuya Poy, at sa maraming mga sumusubaybay ng payo. Sakaling mapili po ninyo, bilang tampok ang storya ang aking kwento ay napakalaking bagay nito para mabigyang linaw ang gumugulo sa aking isipan sa ngayon. Lubos na gumagalang, Ella. Especially for you. Mga kapatid, napakinggan nga po natin ang kwentong ibinahagi sa atin ni Ella na halatang nalilito kung tama ba at naging makasariling araw ba ang kanyang desisyon na maagang mag-asawa. Well, para sa iba, hindi na maaga ang pag-aasawa at 22 years old pero medyo maaga pa rin po yan. Relatively very young itong si Ella. Pero Ella, sasabihin ko sa iyo at sa mga katulad ni Ella, it is but natural na medyo malungkot dahil sa desisyon mo nga na maaga mong pag-aasawa ay hindi mo na magagawa o maikilos pa yung mga galawang mga pandalaga, ganyan. O kaya para sa mga kalalakihan naman, yung mga pambinata, di ba, na mga galawan, marami ang ganyan. Marami ang ganyan ang naiisip. Pero hindi ibig sabihin, mga kapatid, na nagkamali ka sa desisyon mo ng pag-aasawa, pagpapakasal. Unang-una, huwag mong ikumpara kasi ang buhay mo sa buhay ng iba. Siguro, Ella, ito na lang ang masasabi ko dyan. Marahil nakikita mo sa mga kasing edad mo, sa mga kaibigan, sa mga kakilala mo na mukhang masaya sila sa pagiging single nila. Dahil kasing edad mo sila. At tama ka. Dahil naiisip mo na mukhang masaya sila sa mga ginagawa nila. Tama yung isipin na mukhang masaya, pero hindi mo rin kasi masasabi. Ang hindi mo naman alam, yung ilan sa kanila ay pangarap din naman na maagang magkapamilya na tulad mo. Pero papaano mo pa malalaman yan? 'Di ba? Kaya para sa akin, wag ka masyadong mag-focus doon sa mga na-miss mo. Hindi ko na magagawa to, Kuya Poy. Tuloy-tuloy na ang responsibilidad ng pagiging magulang at hindi na magiging masaya ito. Of course not. Oo, hindi. Masaya ang maging magulang. Masaya ang maging batang magulang. Because I, for one, married at the age of 22. 22 years old. Unang-una, ngayon na-appreciate ko na meron akong, katulad mo, meron akong responsabling asawa rin. Ang asawa mo na si Ricky ay responsable. Sabi mo, wala kang problema sa kanya. He's a good provider. At malapit na rin lumabas ang inyong anak. You can just imagine, plus 18. Palabas na ang anak mo, kabuanan mo na next month. Parang barkada mo yan kapag tumatanda na yung anak mo. Na parang ako rin, na-appreciate ko. Parang ganun din, kasi laki ko na nga. Diba? Kaya isipin mo na wala kang na-miss, wala kang dapat na panghinayang na pinalampas sa buhay mo dahil pagdating ng baby mo, magkukulang pa yung oras mo para mag-isip ng mga kanegahan. Ng mga kanegahan na yan. At sasabihin mo, ay, ang sarap maging ina. Nakakapagod pero it's so fulfilling. Kaya naman ang final word ko para sa iyo, Ella, at sa iba pang mga napapaisip na ganito na ang aga ko yata mag-asawa, hindi na yata ako magiging masaya. Mali po kayo. Appreciate who and what you have in life. Ganun lang kasimple yon. I-appreciate mo kung sino at kung ano ang meron ka sa buhay. Kung gaano man kasimple yan, hindi ko sinasabi na hindi na magiging masaya, pero ikaw ang magdidesisyon kung papaano mo magiging o gagawing masaya pa rin ang mga desisyon na ginawa mo sa buhay.
Okay? Kaya dyan na po natin tatapusin ang ating Dear Kuya Poy. At dito na nga rin po kami magpapaalam mga kapatid. Maraming salamat. Bukas po magkarinigan ulit tayo 12:00 ng tanghali hanggang 1:00 ng hapon para sa talaga namang mga umaatikabong mga usapang puso sa puso. Huwag niyo po kami iiwan dito sa programa nating H2H Heart to Heart. Ako po si Kuya Poy, ang inyong gwapopoy para sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo.